Binili ko 'to si Worldcoin at around here, okay, yung sa kanyang previous, resistance levels, ayan. Ito kasi yung previous resistance niya and it could act as a support levels dito kay Worldcoin. Pero ang nangyari 'no, binasag pa ni Worldcoin pababa yung kanyang, support levels and umabot hanggang sa mga areas na 'to. But the good thing is umakyat din siya 'no, bumalik na naman siya doon sa kanyang original support levels. And let's see kung hanggang saan yung itatakbo ni Worldcoin. Pero just to be safe guys, na maglagay na lang tayo ng ating stop loss right below this candle right here, no? Just in case na maging palpak yung ating technical analysis, then at least hindi masyadong masakit kasi mapoprotektahan tayo ng ating cut loss dito. Alright? So, yeah. Kung titingnan natin yung ating moving averages kay Worldcoin, ayan, we are slightly below the moving average 20 and above the moving average 50. Pero kung mapapansin natin dito, mag-zoom in tayo, ayan, na-touch niya yung moving average 50. For me kasi guys, I don't know sa iba, no? Either moving average 20 or moving average 50 sa loob ng mga areas na yan, good area to buy pa rin yan. Okay? Kasi posibleng maging support levels din yung mga moving averages na yan. Okay? So, yeah. As what I've said, nagdagdag tayo ng konting position natin dyan kay Worldcoin. And yung levels na tinitingnan natin, yung target na tinitingnan ko dito guys ay eto. Okay? Alright. So, mula sa mga levels na ito, gumamit tayo ng Fibonacci extension. Okay? So, mula sa mga levels na to, sukatin natin dyan hanggang dyan. Ayan. So, yung tinitingnan kong target ay around these areas. Okay, eto, yung mga linya na nakikita natin sa taas. Yan. Okay? Yan yung magsisilbing resistance levels natin sa mga susunod na araw kung talagang magkakaroon man tayo ng bounce dito sa mga levels na to, no? Hindi pa natin yan sure, but hopefully, magkaroon na tayo ng bounce sa mga levels na yan. And just in case lang, no, na mag-bounce siya, may nakikita tayong potential na pattern dito eh. Okay? Sukatin natin dito sa taas. And let's say, aabot yung presyo hanggang dito, no? Kung ibababa natin yan, ayan. Makakakita tayo dito ng cup pattern. Alright? And yeah, tingnan natin na posibleng mangyari yan sa mga susunod na araw. And posibleng magkaganito rin. Okay, so let's say, umabot na dyan, no? Umabot na yung presyo dyan, umakyat yung presyo. Ngayon, posibleng magkaroon tayo ng retracement dito, posibleng magkaroon tayo ng consolidation dito, and posibleng abutin yung mga susunod na areas, okay, sa mga levels na to. Okay, adjust na lang natin. Ayan, sa mga levels na yan. And kung susukatin na naman natin, no, posibleng ganito rin ang pwedeng mangyari. Alright? Sa mga levels na yan, ayan. Posibleng magkaroon tayo ng cup, okay, and handle pattern. Okay? Posible. But, yung doon na muna tayo mag-focus sa sa pinaka-realistic na approach nitong Worldcoin. Saka na natin problemahin yan kapag naabot na natin yan. Pero as of the moment, eto na muna tayo. Okay? Sa mga levels na yan and sa mga resistance areas dito. Okay? So again, mag-cut loss tayo kung sakaling mabasag pa itong support levels na ito kasi posibleng mas malalim pa yung pwedeng ibagsak ni Worldcoin kung sakaling mabasag pa man yung mga levels na yan. Okay, dito sa areas na to. So yeah, that's it for now dito sa Worldcoin and hopefully may nakuha kayong konting information. Until next time guys, have a great day. Peace out.